Kaya, eto na. Oh, Jimmy Bundok. Tignan nyo si Jimmy Bundok. Hindi ko alam, si Jimmy Bundok mga kababayan, parang lilipat na yata ng ibang bakod. Si Jimmy Bundok mga kababayan, hindi ko alam kung lilipat na ng ibang bakod. Alam nyo ba ang sabi ni Jimmy Bundok mga kababayan? Alam nyo ang sabi niya? Ito, ipakita ko sa inyo. Ang sabi ni Jimmy Bundok, ito, hindi ko alam kung si Jimmy Bundok at meron pang iba na kaalyado ni Digong na lilipat na. Ito, pakita ko sa inyo. Reaksyonan ninyo reaksyonan ko din ito, mga kababayan. Tapos paki-comment pagkatapos. Ito. Basahin ko lang hindi ko sure kung si Jimmy Bundok tatalo na at lilipat ng pagsuporta. Ito sa News 5, Jimmy Bundok yan. Tumakbong senador, di nanalo. Crimes against humanity sa flood control project. Bakit? Anong sabi ni Jimmy Bundok? Naniniwala ang singer at bagong abogado na si Jimmy Bundok na ang sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa ay maituturing na nakakagawa ng crimes against humanity. Bakit? Sambayan ng Pilipino po ang na-disgrasya dyan. Ang nabiktima dyan sa flood control, corruption. Kaya tinawag ni Jimmy Bundok na crimes against humanity. Bakit? Kasi buong sambayanan Pag sinabi nating crimes against humanity, pag sinabi nating humanity, buong mamamayan, buong taong bayan. Kaya nga humanity So, nakalagay dito. Pangunahing inimbestigahan ng International Criminal Court or ICC ang war on crimes, genocide at crimes against humanity. Pero hindi itinuturing na crime against humanity ang korupsyon sa ilalim ng international law. Ngayon, matatandaang nahaharap sa kasong crimes against humanity, kaugnay sa war on drugs at extrajudicial killings si dating Pangulong Duterte. Kita ninyo? So tumakbong senador si Bundok noong 2025 sa midterm election sa ilalim ng PDP Laban na dati ring nagsilbing board member ng Philippine Amusement and Giving Corporation sa PAGCOR. Kita ninyo mga kababayan, ang pagnakaw ng flood control funds ay crimes against humanity. Saklaw yan ng ICC. Kita ninyo? Mismong si Bundok binira na si Digong. Alam po natin na si Digong ngayon ay nandun sa ICC dahil sa crimes against humanity na kaso niya. Pero bakit binigkas ni Bundok yan? Na ang pagnakaw sa pondo ng flood control ay crimes against humanity yan. Ito ba'y nagpapahiwatig mga kababayan natatalo na ng ibang bakod si Bundok? Ito ba ay nagpapahiwatig na si Bundok ay tatalo na ng ibang grupo? Kita nyo naman, pag sinabi natin crimes against, alam nyo, sa totoo lang, si Vice Ganda, nag-jet ski holiday, galit na galit kayo. Totoo naman yung jet ski na inamin ni Digong na hindi naman niya ginawa. Kasi, pakulo lang daw yun kasi tumakbo nga siyang presidente. Mga tanga-tanga nga daw kayo, naniwala naman kayo sa pakulo niya. Tapos binuto nyo pa siya. Tapos ngayon si Jimmy Bundok nagsalita, ang pagnakaw ng pondo sa flood control ay crimes against humanity. Ba't hindi kayo nagagalit? Bakit hindi ka nagagalit? Tanong ko lang mga DDS, bakit hindi ninyo iba si Jimmy Bundok? Mismo yan crimes against humanity daw ang pagnakaw. Ang sabi niya dito, ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa ay maituturing na nakagawa ng crimes against humanity. Si Digong sangkot na sangkot. Bakit? Sa administrasyon niya po ito. Kita nyo naman kanina, mismo, si Mark Villar, ang dating sekretary ng DPWH, prinumot niya si District Engineer Alcantara ng Bulacan. At si District Engineer Alcantara ng Bulacan,
Sangkot sa maanumalyang flood control at ghost project na pinuntahan ni PBBM na walang nakatayong proyekto pero completed sa DPWH. Kita ninyo? At mismong inamin ni Digong na dyan sa DPWH, malaking kitaan dyan yung ghost project. Kita ninyo? Di ba? Kita ninyo? Kita ninyo? Tignan nyo. Alam nyo sa totoo lang, mga DDS, wag na kayong mag-comment dyan at sabihin ninyong may maniniwala. Bobo lang ang maniniwala sa akin. Putang ina, kung bobo lang ang maniniwala sa akin, ba't nandyan kayo? Sige nga, bobo lang daw ang maniwala sa akin, pero nandyan sila. Di ba? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, ba't magpagod kayong mag-comment dyan? Ako, paiyakin? Putang ina, kailan ako iiyak? Iiyak lang ako pag namatay si Duterte. Bakit? Naawa ako eh. Hindi na niya maiyot yung Tracy niyang jowa, namamatay na lang, hindi pa nakakaiyot, di na nga makalolo eh. Kita nyo? Andyan daw sila para paiyakin ako. Putang ina, iiyak lang ako pag namatay si Digong. Kasi bakit? Naawa ako. Tracy kajowa, hindi niya naiyot. Tapos namamatay na lang. Kawawa. Kita nyo? Ito si Jimmy Bundok. Tatalo na ng bakod. Tatalon na ng bakod si Jimmy Bundok. Biruin mo, si Vice Ganda, nag-jet ski holiday, ang mga bobo at putang inang DDS, nag-iyakan. Tapos si Jimmy Bundok, literal na ICC at Crimes Against Humanity ang sinabi sa mga nagnanakaw at mga sangkot sa maanumalyang flood control project na kasali din naman si Digong at nag-umpisa naman sa administrasyon ni Digong. Wala silang reaksyon. Putang ina ninyo mga DDS. Kaya, kita ninyo. Kitang-kita, di ba? Sabi ni Ballpoint Man, alam mo, gumagawa ka pa ng peking pangalan. Tatanungin mo kung anong nagawa ng presidente ko sa loob ng 3 years. Yung ipakulong yung poon ninyong si Digong, hindi ba masakit? The biggest achievement of Marcos administration this time is napakulong si Duterte. Yan ang pinakamalaking nagawa. Bakit? Kung hindi malaking nagawa ni PBBM ang pagpapakulong kay Duterte, di sana hindi kayo mag-iyakan. Di sana hindi kayo doon magdudumog-dumog, hindi sana maglilipad-lipad si Sara ngayon kung saan-saan bansa. Yan ang pinakamalaking achievement ni PBBM Jr. Ang may pakulong ang pinakamalaking mafia sa bansang Pilipinas. Aminado kayo, aminin nyo na. Kahit ako, aminado ako. Simula nung napakulong si Digong, yung sinigaw ninyong Duterte, walang naipasok kundi 2 lang. Kita ninyo? Simula nung nakulong si Digong, asaan yung sinisigaw ni Duterte, ni Sara dyan, ni Kitty Duterte at nila Basti, nila Pulong Duterte? Napasok ba? 2 lang nakarga. Bakit? Kasi gising na ang taong bayan. Kita ninyo? Simula nung nakulong si Digong, nagkandalit-silitse na ang buhay ni Sara. Impeachment. Magkano na ang nagastos ng mga Duterte para lang makalusot sila? Hindi akwital ang habol nila, kundi ang hindi mabulilyaso at makalkal at mabulgar ang koneksyon nila sa sindikato sa Pilipinas. Kita nyo yan? Simula nung nakulong si Digong, yung tinik na itinusok sa Pilipinas, nabunot na. Yung baha na malalim, humupa na. Yan ang pinakamalaking achievement. At simula nung napakulong si Kibuloy, napasara ang Pogo, yan ang pinakamalaking achievement. Kay Digong, anong achievement ni Digong? Yung patayin ang mga adik na hindi dinaan sa due process? Nagbago ba ang buhay nyo? Nung pinatay ni Digong ang 30,000 ka-adik, tanungin ko kayo mga DDS.
Yun bang nagpatumba si Digong ng 30,000 ka-adik sa Uplan-Tukhang? Nagbago ba ang buhay nyo? Yumaman kayo? Nagka-cellphone kayo ng Google Pixel 98,000 pesos? Nagkagamit kayo ng iPad Pro 80,000? Nakabili ka ng iPhone 16 Pro Max na 73,000, di ba hindi? Maghuhugas ka ba ng kamay gamit ko kasi ayaw mo ng tubig? Magmimerienda ka ba ng Dunkin Donut nung napatay ni Digong ang mga adik? Di ba? Gagamit ka ba ng Pencil Pro na tag 7,000? Di ba hindi? Makakabili ka ba ng alahas halagang 2 million nung napatay ni Digong ang mga adik? Di ba hindi? Buti na lang nakulong siya. Ayun, nagkapera ako. Di ba? Yan ang tanong. Mga DDS, huwag na kayo makipaglaban sa akin. Hindi kayo mananalo. Speaking, sunod. Digong pa rin. Putang ina. Kakasawa, di ba? Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, sa araw-araw na ginawa ng Diyos